Mali ang ginawa mo. Hindi ka dapat nananakit ng kapwa mo. Ikaw ang pumatay kay nanay. Hindi kita mapapatawad. Pinutol niya ang paa ng anak ko. Nancy the Second. Para sa mga mahihilig makinig ng mga true crime stories and mysteries, subscribe to Takip Silim True Crime and Mysteries. Narrated by me, Jupiter Torres and Wilmore Loponio. Takip Silim True Crime and Mysteries. Subscribe now. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Itago niyo lang po ako sa pangalang Terence. Isang 35 anyos na professor sa isang kilalang universidad sa Santo Tomas, Batangas. Graduate po ako ng AB Mass Communication mula sa isang kolehiyo dito rin sa Batangas. At dahil Mass Comm ang kurso ko, meron kaming humanities na subject noon. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isa lang sa mga nakakahilakbot na kwento ng professor ko noon na si Mr. Orsal. Tandang-tanda ko pa isang araw. Dumating si Mr. Orsal sa classroom na may bitbit na replika ng isang painting. Dahil tungkol sa art appreciation ang lesson namin noon, binigyan niya ng background ang dala niyang sikat na painting. Isang portrait ng isang magandang nurse na kung tawagin nila ay Nancy the Second. Sang-ayon sa kwento ni Mr. Orsal, taong 1985 raw noon nang mangyari ang kwento. May isang maganda at mabait na babaeng teacher sa MAPE na nagngangalang Nancy, ang paboritong-paborito ng kanyang mga elementary students dahil sa kanyang husay sa pagtuturo ng art. Kung tawagin siya ng lahat, ay Ma'am Nancy. Magaling na pintor si Ma'am Nancy, tubong Lipa, Batangas, pero nagtapos ng kolehiyo mula sa UP. Imbis na magturo sa Maynila, mas pinili nitong magturo ng MAPE sa isang public school sa Batangas. Tag-ulan raw noon at may bagyong dumating sa Batangas nang makita ni Ma'am Nancy ang isang 10 taong gulang na batang lalaki na basang-basa sa ulan na nanginginig sa ginaw habang nakatayo sa labas ng paaralan na pinagtuturuan niya. Nakadamit raw ito ng itim na kamiseta at shorts, pero walang sapin sa paa. Boy! Bakit ka nagpapaulan? Baka magkasakit ka. May hinihintay ka ba? Napansin ni Ma'am Nancy na nangangalumata ang payat na bata. Maamuraw ang mukha nito at kulot ang buhok. Moreno ang bata. Makinis ang balat, ngunit marami raw sugat sa katawan. Mga tila tusok-tusok na butas ang nakita ni Ma'am Nancy sa mga braso, binti at paa ng batang nakayapak. Anong pangalan mo?
Saan ka nakatira? Taga rito ka ba? Gusto mo, ihatid kita sa bahay ninyo? Umiling raw ang batang lalaki. Tila takot na takot sa mga tanong ni Ma'am. Dala ng awa ay napilitang iuwi ni Ma'am Nancy ang hindi kilalang bata. Pag-uwi sa bahay ay agad niya itong pinaliguan. Binihisan ng malaki niyang kamiseta at pinakain ng hapunan. Hindi ka ba talaga nagsasalita? Naririnig mo ba ako? Anong pangalan mo? Pero hindi umiimik ang bata habang nakaupo sa harapan ng hapagkainan. Nakatitig lang raw ito sa mga nakasabit na painting ni Ma'am Nancy sa dingding ng sala. Dito ka na muna matulog sa bahay ko. Mag-isa lang ako dito. May isang kwarto para sa mga bisita. Pwede ka matulog doon. Bukas na bukas, ihahatid kita sa pamilya mo. Bakit ka umiiyak? Ayaw mo bang umuwi sa inyo? Tumulo ang mga luha ng bata bago raw ito umiling. Tila ayaw raw nitong umuwi sa bahay nila. Niyakap raw ng bata si Ma'am Nancy bago ito humagulgol. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Nandito ako para alagaan ka. Pio. Bigla raw ngumiti ang bata at tumitig sa mga mata ni Ma'am Nancy. Dahil ayaw mo magsalita, Pio muna ang ipapangalan ko sa'yo. Kapangalan ng pinag-uusapan nilang milagrosong pari sa Italy na may stigmata, si Padre Pio. Nang sumunod na araw, nagpaalam si Ma'am Nancy sa school na pinagtuturuan niya na mag-a-absent muna siya para ihatid sa bahay nila ang batang pinangalanan niyang Pio. Pero hindi pa rin nagsasalita ang bata. Hindi nito alam kung saan siya nakatira. Nagpunta sa barangay si Ma'am Nancy pero hindi kilala ng chairman ang bata. Dahil dito napilitan na siyang kupkupin muna ang batang si Pio. Tinuruan niya itong magbasa at sumulat pero nakatulala lang si Pio. Hanggang sa isang umaga, nakita niya na lang ang batang si Pio na nagdodrawing sa papel gamit ang oil pastel na matagal nang hindi ginagamit ni Ma'am Nancy. Nagdrawing si Pio. Nagulat si Ma'am Nancy sa husay nito sa pagdodrawing. Larawan ito ng kwarto ni Pio sa bahay ni Ma'am Nancy. Kulay pula ang lahat ng detalye. Wow, Pio! Napakahusay mo palang mag-drawing. Drawing ng kwartong itong ginawa mo. Paborito mo ba ang kulay pula? Alam mo bang dating studio ang silid na to? Dito ako nagpipinta. Tingnan mo to, Pio. Sa unang pagkakataon, nakita raw ni Ma'am Nancy nang ngumiti ng todo si Pio nang tanggalin niya ang mga nakatakip na tela sa mga blank canvas na nakahilera sa kwarto ni Pio. Tuwang-tuwa raw si Pio nang makita ang mga pintura. Agad raw itong kumuha ng mga pintura at nagsimulang magpinta sa puting canvas.
Nancy, pumasok na ako ha. Bukas naman yung pintuan mo eh. Martin! Mabuti maaga kang dumating. Ito si Pio. Yung batang babantayan mo habang nasa school ako. Ah, siya ba? Kumusta ka, Pio? Naku, pasensya ka na. Hindi nagsasalita ang batang yan. Nasa ref ang mga pagkain ninyo. Uuwi rin ako agad. Pakibantayan na lang si Pio, ha? Bakit may dala ka palang alambre? Ah, kakatapos lang ayusin yung sampayan ni nanay. Lundo na kasi. O sige na Nancy, pumasok ka na. Baka malate ka pa. Ako na bahala kay Pio. Mamaya, dadamuhan ko na rin yung bakuran mo. Napansin ko kasing pinamamahayan na ng mga daga eh. Salamat, neighbor! Lumipas ang buong maghapon. Paggabi na raw noon nang makauwi si Ma'am Nancy mula sa school. Nasa bakuran pa lang si Ma'am nang makarinig siya ng umiiyak na daga. Sinundan raw ni Ma'am Nancy ang pinanggagalingan ng tunog. Laking gulat raw niya nang makitang may isang napakalaking daga na hawak-hawak si Pio. Kinakagat-kagat raw ni Pio ang ulo nito hanggang sa dumugo. At ang naipong dugo mula sa malaking daga ang siyang ginagamit sa pagpinta ng bata. Ay! Pio! Bakit mo kinakagat yung ulo ng daga? Pinakawalan raw ni Pio ang daga. Pero lulugo-lugo na itong bumagsak sa sahig at namatay. Tinapos ni Pio ang portrait na pininta niya sa pamamagitan ng dugo ng daga. Hindi nakagalaw si Ma'am Nancy sa pintuan ng kwarto. Dahil ang laman ng painting ay ang maamo niyang mukha. Tumayo si Pio at hinila si Ma'am Nancy papunta sa bagong tapos na painting. Inabot ni Pio ang brush na may dugo ng daga. Pirmahan mo, Ma'am. Para sa'yo ang painting na yan. Para sa akin? Dala ng tuwa na nakakapagsalita na sa wakas ang batang si Pio, pinirmahan agad ni Nancy sa ibabang kanan ang obra ng bata. Isinulat niya ang pangalan niya, Nancy. Ikaw ang gumuhit nito, Pio? Napakaganda. Pero bakit kailangang dugo ng daga ang gamitin mo sa... Nahuli mo, Pio? Ang galing mo palang manghuli ng daga eh. Yan yung nanay ng mga malalaking daga sa damuhan sa bakuran mo, Nancy. Ha? Ganun ba? Pinahiran ni Nancy ang dugoang bibig ni Pio. Pinasalamatan niya ang kapitbahay na si Martin sa pagbabantay sa bata. Nang sumunod na araw, muling inihabilin ni Nancy si Pio kay Martin. Sige na, Nancy, pumasok ka na. Ako na bahala kay Pio. Pio, halika. Tulungan mo akong ayusin ang sampayan ng ma'am mo. Palitan natin itong alambre yung lubid. Thank you, neighbor. See you later, ha? Para sa'yo, Nancy. Ingat ka, ha? At dahil tag-ulan ng mga panahon na yun, ginabi na ng uwi si Ma'am Nancy mula sa school dahil walang masakyan na jeep. Pagdating sa bahay, napansin ni Ma'am na madilim ang buong bahay. Binuksan niya ang mga ilaw at napasigaw siya nang makita si Martin na walang malay na nakaalambre ang mga kamay at paa. At ang pinaka-nakaririmarim sa lahat, huling-huli niya si Pio na kinakagat ang mga labi ni Martin. Pilit itong pinadudugo
at ang dugong nakukuha mula sa labi nito ginagamit niyang pintura sa tinatapos na painting. Pio! Anong ginawa mo kay Martin? Kinuha ni Pio ang bagong tapos na painting at iniabot ito kay Ma'am Nancy. Ang laman ng painting, si Ma'am Nancy, binabato ng mga estudyante. Punong-puno ng dugo ang ulo ng guro sa portrait. Pirmahan mo, Ma'am. Hindi. Hindi ko pipirmahan yan. Bakit nagkaganito si Martin? Ano ginawa mo sa kanya? Nancy, ikaw ba yan? Martin! Salamat sa Diyos, nagkaulirat ka na. Ano nangyari sa'yo? Kinalagan ni Ma'am Nancy si Martin pagkatapos ay ginamot nito ang dugoang bibig ng kapitbahay. Naglalaro kami kanina ni Pio. Naghahabulan kami sa bakuran. May dala siyang alambre tapos biglang umulan. Pagtingin ko kay Pio, wala na siya sa likuran ko. Pumasok ako ng bahay tapos nagdilim ang paningin ko. Yun lang naaalala ko. Sino ang nagapos ng alambre sa mga kamay at paa mo? Hindi ko alam. Uuwi na ako. Pio, malamang hinahanap na ako ng nanay ko. Ang lakas pa naman ng ulan. Umuwi si Martin at naiwang tulala si Ma'am Nancy. Sa hindi niya raw malamang dahilan nang muli niyang tignan ang painting na gawa ni Pio, may pirma na siya dito. Ginaya mong pirma ko, Pio? Hindi umimik si Pio. Nang sumunod na araw, napagpasyahan na ni Ma'am Nancy na isama na lang sa school si Pio. Ginawa niyang salimpusa ang bata habang nagtuturo ng mape sa klase. Doon, nakasalamuhan ni Pio ang matabang bata na si Pudong. Recess time nang hinayaan ni Ma'am Nancy na makihalubilo si Pio sa ibang mga bata. Huli na, nang makarating sa kanya ang sumbong ng isang estudyante na puro dugo ang ulo ni Pio. Pinagbabato raw ito nila Pudong at ng mga kaibigan niya. Pudong? Totoo bang pinagbabato niyo ang ulo ni Pio? Hindi, Ma'am! Hindi totoo yun! Pio, sila Pudong bang may gawa nito sa'yo? Tumangulang daw ang dugoang si Pio sabay titig kay Pudong na nambuli sa kanya. Gusto kong makausap ang mga magulang mo, Pudong. Mali ang ginawa mo. Hindi ka dapat nananakit ng kapwa mo. Pinaliguan ni Ma'am Nancy si Pio pagdating sa bahay. Habang sinasyampuhan ang dugo ang ulo ni Pio, naalala nito ang huling painting na ginawa ng bata. Nagkulong sa kwarto si Pio matapos nitong maligo at kumain ng hapunan. Buong gabing tinitigan ni Ma'am Nancy ang huling painting ni Pio. Ganun-ganon ang itsura ni Pio sa eskwelahan. Duguan ang ulo at pinagbabato ng mga estudyante. Pinilit matulog ni Ma'am Nancy ng gabing yun kahit na binabagabag siya ng kahulugan ng painting. Paggising niya, nilamon siya ng hilakbot ng bumulaga sa kanya ang bagong painting na nakalagay sa labas ng pintuan ng kwarto niya. Painting ito ng isang may edad na babae na puti ang buhok
nakabigti ang babae. Lawit ang dila. Pio! Ano na naman itong pininta mo? Bakit kanya ng mga dinadrawing mo? Babae nagbigti? Saan mo nakuha ang idea na yan? Para sa inyo, Ma'am, ang painting na yan. Ayoko ng painting na ginawa mo. Bakit niyo pinirmahan kung ayaw niyo pala? Ano? Hindi ko pipirmahan yan. Ikaw ang nanggagaya ng pirma ko. Saka bakit puro putik ang mga paa mo? Puro dugo na naman ang mga kamay at bibig mo. Ano na naman ang ginawa mo? Ibalik niyo na lang ako sa amin. Baka hinahanap na niya ako. Sinong maghahanap sa'yo? Wala kang mga magulang. Nagtatakbo raw palabas ng bahay si Pio. Hinabol siya ni Ma'am Nancy pero hindi na siya naabutan. Nagpasya na lang ang guro na hayaan nang makauwi sa kanila ang bata. Pumasok siya sa eskwelahan na mabigat ang pakiramdam. Mas lalong bumigat ang dibdib niya nang sugurin siya ng isang pamilyar na babaeng may edad. Kulay puti ang buhok nito. Galit na galit kay Ma'am Nancy ang babae. Ikaw ba ang nanay ni Pio? Sino po kayo? Ako si Marieta, ang nanay ni Pudong na estudyante mo. Ilabas mo yung anak mong Pio raw ang pangalan. Hindi ko anak si Pio. Ako lang po ang kumukup-kup sa kanya. Pero kaninang umaga, umalis na siya ng bahay. Hindi ko po alam kung saan nagpunta. Ilabas mo ang demonyong batang pinoprotektahan mo. Yang Pio na yan, pinutol niyang paa ng anak ko. Pinutol ang paa? Sandali lang po. Hindi po magagawa ni Pio yun. Paano magagawa ng isang patpating maliit na bata yon sa isang malaking bata na tulad ni Pudong? Kagabi, may nakakita sa anak ko na itinatali raw ang mga kamay at paa sa bakanting lote. Malapit dito sa eskwelahan. May mga nakakitang mga tambay nang inangat-nyat ng isang batang maliit na kulotang buhok ang kanang paa ng anak ko. Hindi marinig ang sigaw ni Pudong dahil may busol na malaking daga sa bibig. Daga sa bibig? Oo, at si Pio ang may gawa nun. Ilabas mo yung batang yan at ibibigti ko siya ng buhay. Hayop siya. Tuluyan ng nilamon ng hilakbot si Ma'am Nancy. Hinanap niya si Pio sa buong barangay, pero hindi ito natagpuan. Gabi na nang sumuko siya sa paghahanap. Pagbukas niya ng pintuan ng bahay, nagsitayuan ang mga balahibo niya nang makitang nakabukas ang kwarto ni Pio. Dahan-dahang lumapit si Ma'am sa silid at napatili ito nang makitang may hawak na putol na paa ng bata si Pio. Pinipiga ni Pio ang matabang paa para lumabas ang dugo mula rito. At ang dugo, ginagamit na pintura ni Pio sa pinipinta nitong bagong obra. Ang laman ng painting, si Ma'am Nancy, nakadamit ng pulang bestida, nakahiga sa isang puting kabaong. Pio, kaninong paay ang hawak mo? Totoo bang pinutol mo ang paa ni Pudong? Pio, sumagot ka! Hindi sumagot si Pio. Itinapon niya lang ang paa sa kama at mabilis na inihilera ang mga paintings na pininta niya mula nang dumating siya sa bahay ni Ma'am Nancy. Ma'am, gusto ko lang ipakita sa inyo ang mga mangyayari. Parang matanda raw magsalita si Pio nung gabi na yun. Pati ang mga galaw at tingin nito, hindi pang karaniwan para sa isang 10 taong gulang na bata. So mamamatay ako, Pio?
Duguan mo kung ilalagay sa kabaong? Ganun bang kahulugan ng bagong painting na ginawa mo? Biglang naagaw ang atensyon ni Ma'am Nancy ng malakas na katok ni Martin sa pintuan. Nancy! Nancy! Kailangan kitang makausap! Martin, bakit hinihingal ka? Ano nangyari? Nasa bahay namin ngayon ang asawa ni Aling Marieta. Isang lalaki may dalang baril. Galit na galit. Hinahanap ang tirahan mo. Sino si Aling Marieta? Nanay raw siya ng estudyante mong si Pudong. Galit na galit yung asawa ni Aling Marieta. Papatayin niya raw si Pio kapag nakita niya. Pati ikaw. Bakit? Dahil nagbigti kanina lang si Aling Marieta. Natagpo ang nakabitin sa kisame lawit ang dila. Diyos ko! Napatakbo sa silid ni Pio si Nancy para itakas ang bata pero wala na ito sa loob. Natigilan ng guro nang makita ang isa sa mga paintings ni Pio. Ang babaeng may puting buhok. Ang babaeng nakabigti sa painting. Si Aling Marieta ang babae. Nancy, umalis ka muna dito. Magtago ka. Bilisan mo, lumayo ka muna sa lugar na to. Kinuha ni Nancy ang bagong pintang obra ni Pio at tumakas siya papalayo. Hinanap niya ng hinanap si Pio. Nagtanong siya sa bawat barangay na napuntahan niya hanggang sa abutin siya ng 3:00 ng madaling araw sa paghahanap. Napadpad siya sa isang lamayan. May patay na nakaburol. Puti ang kabaong at sa tabi nito ay may batang lalaking nakaupo sa bangko. Walang sapin ang mga putikang paa. Nilapitan ni Ma'am Nancy ang bata. Umiiyak ito ng tahimik habang nakatitig sa kabaong na puti. Pio, anong ginagawa mo rito? Sinong namatay? Marahang sinilip ni Ma'am Nancy ang bangkay sa loob ng kabaong at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang babaeng nasa loob ng ataol. Nakasuot ang bangkay ng pulang bestida. May malaking sugat sa liig. At ang nakakakilabot sa lahat, kamukha ni Ma'am Nancy ang patay. Nabitiwan ng nanginginig na guro ang painting na daladala niya at sumambulat muli ang detalye ng huling painting ni Pio. Larawan ng isang babaeng nakapula na nakahiga sa kabaong. Pio, kaano-ano mong patay? Nanay ko. Nanay mo? Ano nangyari sa kanya? Bakit may malaki siyang hiwa sa leeg? Sinong may gawa nun sa kanya? Ikaw. Ako? Nagpatiwa ka lang, nanay ko, nang kunin mo ako sa gate ng eskwelahan. Yun ang kwento ng mga kapatid ko. Pagdating ko kanina lang. Ikaw ang pumatay kay nanay. Inilayo mo ako sa kanya. Hindi ko sinadyang gawin yun. Ang mga painting ko ang katibayan. May pirma mo sa iba ang bawat isa. Hindi makapaniwala si Nancy sa narinig mula kay Pio. Nagtatakbo siya papauwi pero isang malakas na putok ng baril ang nagpadapa sa kanya sa kalsada. Wag! Binaril ng ama ni Pudong si Ma'am Nancy sa dibdib. Bakit niyo binaril si Nancy? Bakit? Pinigilan ni Martin ang galit na ama ni Pudong pero huli na ang lahat. Nabaril na nito si Ma'am Nancy.
tumakas ang matandang lalaki at hindi na nahabol pa. Itinakbo nila Martin at Pio si Ma'am Nancy sa ospital, pero dead on arrival na ang mabuting guro. Pio, kung totoo man ang lahat ng sinasabi ng tatay ni Podong, gusto ko lang malaman mo na hindi kita mapapatawad. Luhaan si Pio nang iwanan ni Martin na kabitbahay ni Ma'am Nancy. Naiwang mag-isa sa ospital ang bata. Isang babaeng nurse ang lumapit kay Pio. Kawawa ka naman. Anong pangalan ng nabaril na babae? Nancy. Nanay mo ba yung namatay? Ayaw mo bang umuwi muna sa inyo? Tumulo ang mga luha ni Pio bago raw ito umiling. Niyakap raw ni Pio ang magandang nurse bago ito tuluyang humagulgol. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Nandito ako para alagaan ka. Pio. Bigla raw ngumiti si Pio at tumitig sa mga mata ng nurse. Sandali lang ha. Kukunin ko lang ang bag ko. Tapos na naman ang shift ko eh. Dito ka lang, babalikan kita dito. Tapos, uuwi na tayo. Sir Jupiter, doon na raw nagsimulang kumalat ang kwento tungkol sa painting ng magandang nurse. Sa replika ng painting na pinakita ng professor ko sa humanities class namin, ay hindi ako makapaniwala na isang 10 taong gulang na bata ang nagpinta nito. Ang hindi ko lubos na mapaniwalaan hanggang ngayon ay ang kasaysayan sa likod ng obra. Ang obrang pinangalanan nilang Nancy the Second. Magandang gabi po sa inyong lahat.